Iskolar si Andrea Manzano sa isang prestihiyosong eskwelahan, ang Colegio de San Gabriel. Nasa huling taon na siya sa kursong BS Communication of Arts. Ilang buwan na lamang ay gagraduate na siya, kaya kahit anong pagpapahirap sa kanya ng mga kapwa estudyante ay kanyang titiisin. Simula kasi nung first year ay binubuli na siya dahil sa panlabas niyang kaanyuan. Kasama na ron ang estado niya sa buhay. Anak siya ng isang magsasaka at swerte na lamang dahil kasama siya sa 5 estudyante na nakapasa para mapasama sa scholarship program. Pinalad man siya ay may kapalit naman lahat ng pribilehiyong kanyang tinatamasa bilang isang scholar. Hindi kasi biro ang naranasan niya rito. Nandyan ang tapunan siya ng sauce, kape o kahit anong liquids na nagpaman siya sa kanyang puting uniforme para lamang magmukha siyang katawa-tawa. Kung minsan naman ay paglilinisin siya ng CR at lalagyan ng kung anong nakakadiring bagay sa loob ng kanyang locker. Magreklamo man siya ay isa lamang ang sinasabi ng kanyang dean. "You'll lose this privilege, Miss Manzano." Paano nga ba siya aapila? Ilang beses siyang napabuntong hininga matapos ay yumuko bago humakbang papasok ng main gate. Ganito ang eksena sa tuwing papasok siya ng eskwelahan. Para siyang papasok sa lungga ng mababangis na hayop. Napahinto siya nang marinig niya ang guard na saksi sa 3 taon niyang pagtitiis sa loob ng kolehiyo. "Good morning, Miss Manzano." Iniangat niya ng bahagya ang kanyang mukha at pilit na ngumiti. Good morning din, Kuya Guard." Binilisan niya ang kanyang paglalakad para hindi makaagaw atensyon sa mga estudyanteng walang magawa, kundi ang pahirapan siya. Ngunit siya lamang yata ang hinihintay ng mga ito. Nang mga sandaling iyon ay napahinto na lamang ang dalaga sa kanyang kinatatayuan dahil nakita niyang papalapit ang mga ito sa kanyang kinaroroonan. At ang grupong yun ay pinamumunuan ni Zandra Anderson. Simula pa nung first year ay ito na ang palaging nagpapahirap kay Andrea. "Hey, nerdy Andrea!" Bahagyang inayos ni Andrea ang kanyang salamin at yumuko. Habang lumalapit naman si Andrea at ang dalawa niyang BFF ay may pataas-taas pa ng kilay at parehas na nakahawak sa bewang. "Poor Andrea! Handa ka na ba sa bago naming ipapagawa sa'yo?" Nakanguso ito at umiiling-iling habang pinagmamasdan ang kupas na palda ni Andrea. Pilit namang ngumiti si Andrea sa 3. "Hindi ba sila nagsasawa na mambuli? May sinasabi ka?" Napahawak si Andrea ng mahigpit sa strap ng kanyang bag. Kinakabahan na naman kasi siya. "Ang sabi ko, ano bang ipapagawa niyo?" Bahagya niyang iniangat ang kanyang mukha. Sumalubong naman ang mga mapang-asar na tingin nila Zandra. Mas lalo pang lumapit ang 3, hanggang ilang dangkal na lang ang puwang sa kani-kanilang pagitan. Pakunwaring inayos ni Zandra ang necktie ni Andrea. Saka tiningnan niya ng masama matapos ay bahagyang tumawa. "May papagawa kaming dare, Andrea." "Anong dare? Baka matanggal ako sa eskwelahang to." "Daddy ko ang isa sa board members at may pinakamalaking donation taon-taon dito. Kaya wala kang magiging problema basta susundin mo lang ang sasabihin ko." Sandra, pwede bang ibang bagay na lang?" Nagpalipat-lipat siya ng tingin sa 2 alipores ni Sandra, ngunit nakangiti lamang ito sa kanya. "Kilala mo si Ryan A. Ceres, di ba?" "Sandy, sino hindi makakakilala sa playboy at heartthrob ng school?" "Malay ko, baka exception ang pulubing nerdy na to eh." Nagtawanan silang 3 hanggang muling magtanong si Zandra kay Andrea. Ngayon ay mas lalong may pagkadesperado ang tono nito. "Kilala mo ba siya?" Oo. Lagi ko siyang nakikita sa cafeteria." "Then good. Gusto kong lagyan mo ng bubblegum ang pagkain niya mamayang lunch. Yung bubblegum na galing sa bibig mo.
Naiintindihan mo ba? Nang marinig niya ang utos ni Sandra ay napaatras siya dahil sino bang hindi nakakakilala kay Ryan. Ito lang naman ang anak ng rector at itinuturing na celebrity ng eskwelahan dahil sa kagwapuhang taglay nito. Siya ang mukha ng Kolehiyo de San Gabriel. Siya ang makikita sa mga brochure at promotional videos ng eskwelahan. In short, modelo siya. Dahilan para lahat ng estudyanteng babae ay nakabantay sa mga kilos nito. Isang kahangalan ang ipinapagawa ni Sandra sa kanya. Board member nga ng school ang tatay ni Sandra, ngunit paano na lang kung baliktarin siya ng Mean Girls tulad ng karaniwan nilang ginagawa sa loob ng 3 taon sa kanya. Napailing siya at akmang aatras nang biglang hablutin ni Sandra ang kanyang kamay. Mahigpit yun at alam niyang sa oras na bitiwan yon ng babae ay tiyak na mag-iiwan yon ng marka. Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita. Bakit si Ryan? Hindi ko kaya. Gusto mo maglinis na lang ako ng CR o tapunan mo na lang ako ng ketchup? Pero hindi ang isang to. Ngunit lalo pang humigpit ang pagkakahawak ni Sandra sa kanyang pulsuhan at nakita niya ang galit sa mga mata nito. Natuto ka ng umangal dahil ba inaakala mong makakagraduate ka? Sandy, hilingin mo na kasi sa daddy mo na tanggalin ang pangalan niya rito. Ipinagpatuloy ni Rosie ang panunulsol kay Sandra. Noon pa man ay nais na nilang ipagtanggol si Andrea, ngunit lagi itong nakakahanap ng dahilan para manatili. Yung parang may pumoprotekta rito. Siguro ay dahil matalino at mabait na estudyante si Andrea kaya kahit sinong guro ay kayang patunayan yon. Please Sandra, iba na lang ipagawa mo sa akin. Patuloy siyang nagmakaawa kay Sandra, ngunit sa emosyon nito ngayon ay imposibleng magbago pa. Namumula kasi ito sa galit. Gusto kong ipahiya mo si Ryan mamaya sa cafeteria. Hindi ko magagawa ang gusto mo. Buong lakas niyang tinutulan ang nais nito. Pinilit niyang makalas ang pagkakahawak ni Sandra sa kanya. Kunot noon niyang hinimas ang kanyang pulsuhan. Kumakabog din ang dibdib niya dahil sa kaba. Nagpalipat-lipat siya ng tingin sa tatlo't dahan-dahan siyang umatras at tumakbo papalayo sa mga ito. Nakarating siya sa Science Garden sa gawing likod ng eskwelahan. Habol hininga siyang sumandal sa pader at bahagyang hinaplos muli ang kanyang pulsuhan. Mula roon ay narinig niya ang maiingay na ibon, kaya siya ay natuksong tumingin sa loob. Nais pa sana niyang pumasok ngunit naalala niyang late na siya sa kanyang unang klase, kaya nagpatuloy siya sa pagtakbo palayo sa garden. Dali-dali siyang pumasok sa classroom, buti na lamang ay nagsusulat sa whiteboard ang kanilang professor. Hindi siya napansin ito, ngunit ang mga kaklase niya ay nagsimulang mag-ingay dahil late siyang dumating. Class! Quiet! Inilabas niya ang kanyang librong pangliteratura at sinundan kung saan ang pahina ang mga ito. Kinuha niya ang kanyang notebook at wala sa loob na naisulat ang pangalan ni Ryan Ace Ceres. Agad naman siyang niloko ni Marie dahil sa nabasa nito. Gayon na lang ang pamimilog ng kanyang mga mata nang mapagtanto kung ano ang kanyang isinulat. Ryan Ace Ceres. Alanganin siyang ngumiti at dali-dali niyang isinara ang notebook. Wala yun. Kanina kasi hinarang na naman ako ng grupo ni Sandra. O tapos nakasalubong mo si Mr. Campus Heartthrob. Umiling naman si Andrea at bahagya niyang hinaplos ang kanyang pulsuhan. Nakaramdam naman ng awa si Marie. I see. Sinaktan ka na naman ba nila? Gusto ni Sandra na ipahiya ko si Ryan. Tumutol ako dahil hindi na niya na ituloy ang sasabihin dahil narinig niya ang kanyang pangalan kay Professor Homer at doon nalipat ang atensyon ng lahat. Miss Manzano, naiintindihan mo ba ang dinidiscuss ko dito sa harapan? Or do you want me to listen first to your stories? Tumayo siya at namumutlang nagsalita.
I'm sorry, sir. Tiningnan siya nito at tumango. You may sit. Thank you, sir. Nakahinga siya ng maluwag nang paupuin siya ni Professor Homer at hindi na muna siya nagkwento kay Marie dahil nasa loob pa sila ng klase at anumang oras ay maaari silang palabasin ng masungit nilang professor. Lumipas ang ilang oras at sumapit ang lunch break. Nasa cafeteria si Zandra at naghihintay kay Andrea. Habang nakamasid naman sina Lynn at Rosie kung saan darating si Ryan. Ngunit matatapos na lang ang lunch ay wala pa rin ang mga ito. Si Zandra ay mayabang na nakatayo habang iginagala ang kanyang mga mata. Dahil sa pagkainip ay lumakad si Rosie papunta kay Zandra. Darating pa ba si Nerdy? Kahit si Ryan ay wala rin. She knew what I was capable of. Tumawa si Lynn habang papalapit kay Zandra. You sure, Zandy? Mukhang malakas na ang loob ng favorite toy mo. Dahil sa inis ay nag-walk out si Zandra. Nang mga oras na yon ay si Andrea ay nasa loob ng library. Pinili niyang makulong doon dahil sa takot na mapagtripan na naman ng grupo ni Zandra. Pumunta siya sa pinakasulok at kumuha ng libro. Umupo siya at inilabas ang isang piraso ng KitKat. Buti na lang may baon ako. Napabuntong hininga na lang siya at bahagyang napangiti. Laging ganito ang tagpo kapag sumusulpot si Zandra at gagawan siya ng kalokohan. Pero ngayon, baliktad dahil siya ang pinagagawa ng mga ito ng kalokohan. Desperado na siguro sila Zandra at ang grupo nito na patalsikin siya sa eskwelahan. Wala siyang kaide-ideya kung bakit sobrang init ng dugo ni Zandra sa kanya simula pa nung first year. Ilang buwan na lang naman gagraduate na ako. Kakalimutan ko ang mga bullies at hahanap ng magandang trabaho dito sa syudad. Kaya mo to, Anding. Sa isang sulok ay may mga matang nakatingin sa kanya. Agad naman niya itong naramdaman, pero hindi na lang niya ito pinagtuunan ng pansin. Ngunit nang makita niya ang anino sa kabilang shelf, ay lakas loob siyang sumilip. Halos mabulunan siya nang isubo niyang natitirang KitKat. Napaubo siya at tinapik niya ang kanyang dibdib. Bawal kasi ang ginawa niya. Bawal kumain sa loob ng library. Ay, buisit! Sino ba kasi yun? Laking gulat niya nang makita si Ryan sa kabila, kaya dahan-dahan siyang bumalik. Ngunit bigla itong nagsalita. Nakaramdam tuloy siya ng takot na baka nasa loob ng library ang grupo nila Sandra. Sandali. Huminto naman si Andrea at bahagyang humarap sa lalaki. Ito ang unang beses na makikipag-usap sa kanya. Bakit? May kailangan ka? I saw you this morning with them. Them? Sila? I mean, Zandra's group? Iniwas niya ang tingin sa lalaki dahil naiilang siyang pakatitigan nito. Dahil sino ba naman ang hindi mabibihag sa maamo at napakagwapong mukha ni Ryan. Kahit medyo madilim sa parting yun ng library, ay nagniningning ang kagwapuhan nito. Lahat na yata ron ay may paghanga rito. At kahit siya ay walang ligtas, dahil freshman pa lang siya, ay crush niya na ito. Paborito nila akong asarin mula pa nung first year. Bakit hindi mo sila isumbong sa school din? No need. Ginawa ko na yan dati. Pinahiya ko lang ang sarili ko. Sabi na nga ba? Tuloy na ako. May need pa akong tapusin. Hindi niya lubos akalaing ganito kabait si Ryan dahil minsan na niya itong nakita nung second year pa sila. May babae itong tinatanggihan at narinig niya kung paano ito maging arugante. Muli siyang tinawag ni Ryan at nagulat siya nang may ihagis itong bagay. Mabuti na lang ay mabilis naman niya itong nasalo at gayon na lang ang saya niya nang makita niya ang isang peraso ng chocolate na may kulay violet ang balot. Tapos ay bigla itong nagsalita na ikinalakas ng tibok ng puso niya. May chocolate ka pa sa gilid ng labi mo. Itinuro ni Rhea ng sulok ng kanyang labi at bahagyang ngumiti.
Nang mga oras na yon, ay nag-init ang kanyang pisngi at napatingin na lang siya sa tsokolate. Salamat. Agad na bumalikwas si Andrea dahil sa hiyang naramdaman. Bumalik siya sa kanyang kinauupuan. Hindi niya rin lubos na maintindihan kung bakit siya binigyan ni Rhea ng chocolate. Paulit-ulit niyang kinapa ang sulok ng kanyang labi para pahiran. Nakakahiya ka, Anding. Kinahapunan ay tiniyak niyang wala na ang grupo ni Zandra bago siya lumabas ng gate. Nagpalingalinga siya para siguraduhin wala ng ibang estudyante na nakadikit ng grupo. Bago pa man siya makalabas sa kanyang pinagtataguan, may basta na lang humawak sa kanyang kamay at para siyang nakuryente't hindi magawang makapagsalita. Si Ryan. Natuon ang kanyang tingin sa lalaki habang para siya nitong itinatawid sa madilim at mapanganib na kagubatan. My knight in shining armor? What? Para naman siyang binuhusan ng napakalamig na tubig nang bigla niyang napagtantong narinig nito ang kanyang sinabi. Binawi niya ang kanyang kamay at umubo siya dahilan para lumayo si Rhea ng kaunti. May narinig ka? Pareha silang kumunot ang noo. Agad namang iniwas ni Andrea ang kanyang mga tingin dahil sa pamumula. Inayos niyang pakunwari ang kanyang salamin. Wala eh. Sobrang hina. Siguro kung uulitin mo, mas maiintindihan ko. Lalo siyang namula dahil sa tono ng pagkakasabi ni Ryan. Ngunit nakahanap siya agad ng pagkakataon para pigilan ang sarili. Nagpalingalinga siya sa paligid at tulad ng kadalasan niyang ginagawa para mawala ang kanyang kaba, ay hinahawakan niya ang strap ng kanyang bag at hinihila ito. Hindi ko alam kung anong balak niyo ni Zandra sa akin. Gusto kong magtapos ng kolehiyo, kaya hindi ako natatakot sa inyo. Salubong ang kanyang kilay habang sinasabi niya ito sabay talikod kay Ryan. Kanina kasi sa library ay napagdugtong-dugtong niya ang isang senaryo na baka may hindi pagkakaunawaan sina Zandra at Ryan dahilan para siya ang balingan ng mga ito. Huh? What are you talking about? Basta, kung ano man ang problema niyo, wag niyo na lang akong idamay. Nagsimula siyang lumakad palayo, ngunit lalo lamang siyang nakaramdam ng kaba dahil sa sunod na ginawa ni Ryan. Hinila kasi nito ang strap ng kanyang bag, kaya napahinto siya at nilingon ang lalaki. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin, pero hindi ako masama o may binabalak man. In fact, gusto nga kitang tulungan. Bitaw, please! Binitiwan naman ito ni Ryan at nakita ni Andrea ang pagiging seryoso ng lalaki kaya't lalo siyang nakaramdam ng awa sa sarili. Mag-4 na taon na kasi siyang nasa eskwelahan, pero itinuturing na pesteng daga ang tulad niyang iskolar dahil mahirap lamang sila at umaasa sa donation ng mga mapeperang benefactor. I'm done with this kind of treatment. Tapos bukas, pag-uusapan ako at pagtatawanan ng lahat. Alam ko kung sino at ano ka para sa eskwelahang to. Kaya please lang. Kaninang umaga alam mo bang inutusan ako ni Zandra na lagyan ng kung ano ang pagkain mo? Hindi ko ginawa dahil ang gusto lang niya. Patalsikin ako. Thank you for doing what is right. Dahil dyan, hayaan mong protektahan kita. From her. Lalong gumulo ang kanyang isip nang marinig ang mga salitang lumabas sa bibig ni Ryan. Parang may paru-parong nagliliparan sa kanyang tiyan, kaya't mabilis siyang tumalikod dahil kung magtatagal pa siya, ay halata ng pamumula ng kanyang pisngi. Iniwan niya ang lalaki at buti na lamang ay hindi na siya nito hinabol ulit. Habang nilalakad niya ang daan papunta sa kanilang dorm, ay hindi niya maiwasang mapaisip kung bakit biglang naging malapit sa kanya ang lalaki ng araw din yun. Parang may mali at hindi nagkataon lamang ang lahat. Pinaglalaroan ka na naman. Ang tanga mo kasi, Anding! Nang gabing yon, nasa balkonahe siya ng kanyang dorm at pinagmamasdan ng chocolate bar na binigay ni Ryan. Natatakam na akong kainin ka pero napapaisip lang ako sa lalaking nagbigay. Habang sinisita ni Andrea ang tsokolate, ay bigla namang sumulpot si Quincy, ang kanyang ka-roommate.
Napakunot noon naman ito at tumabi sa kanyang upuan. Really? Kinakain yan, hindi sinisita? Sino nagbigay sa'yo niya? Mukhang mamahalin. Ay, para kang kabuting bigla na lang sumusulpot. Pinukol siya nito ng mapanuring mga tingin at muling inulit ang tanong. Sino nga? Senior din? Who? Si Ryan. Wow! Ryan as in Ryan A. Ceres? Hoy! Baka marinig ka ng kabilang room. Siya pala nagbigay niyan. Magkakwento ka o kakainin ko tong mamahaling chocolate? Anyway, kasit-in ko siya sa halos lahat ng subject. Business management din kasi ang course niya. Inagaw ni Quincy ang chocolate at ngumisi ng nakakaloko kay Andrea. Okay, walang ibig sabihin ang chocolate bar na yan. He's just acting nice and weird lately. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siya naging mabait. Naks, mabait? Hindi sila nagiging mabait sa atin nang walang kapalit. Mag-4 na taon na tayo dito, yan lang natutunan ko maliban sa mga academics. Parehas silang scholar ni Quincy, kaya simula nang maging magka-roommate sila ay naging mas close silang magkaibigan, kahit minsan lang sila makita sa loob ng campus. I know. Pero alam mo, may mas magandang gawin dito. Kainin. Nang tangkain na buksan ni Quincy ang chocolate, mabilis itong inagaw ni Andrea. That's mine! Anyway, hindi ko nga rin sure, baka mamaya pinaprank lang ako. Ako naman tong sitang ah. So, hayaan mo yung mabulok? Akin at kakainin ko na lang. Umiling si Andrea at nginitian si Quincy. Iiwas ako hanggat maaari at bukas na bukas ay ibabalik ko na to sa kanya. Bakit ka namumula? Dahil hindi maitago ni Andrea ang pamumula, natampal niyang kaibigan sa balikat, kaya lalo siya nitong inasar. Kinabukasan, nakita niya ang ilang estudyante na nagkakabit ng flyer sa bulletin board para sa darating na college ball exclusive lalo na sa kanilang mga graduating student. Lumapit siya ron para makita sa malapitan ang nilalaman ng flyer. College ball? Sa pagiging abala niya sa pagbabasa ay hindi niya napansin ang paglapit ng grupo ni Zandra. Aww! Next month na ang college ball para sa graduating students like us! Sa gulat ni Andrea ay napaatras siya, ngunit mabilis siyang hinarangan ni Lynn at Rosie. Matatalim ang titig ni Zandra sa kanya. Naramdaman na lang niya ang dalawang babaeng humawak sa magkabila niyang mga kamay. Sumama ka na lang sa amin. May klase pa ako. Please. Nagmakaawa si Andrea, ngunit tila bingi ang mga ito. Patuloy pa rin sila sa paglalakad. Humawi ang mga estudyanteng kanilang madaraanan. Dinala nila si Andrea sa isang lumang storage room. Itinulak siya ni na Rosie at Lynn, kaya siya ay napasalampak sa sahig. Talagang sinusubukan mo ang pasensya ko. Hindi ko kayang pinapagawa mo. Ay, I can't believe it, Zandy. Mas prefer ni Rhea ng mga ganitong babae. So cheap! Tapos, tinanggihan ng alok na date ni Zandra? Well, you shut up, Rosie. Hindi niya man lubos na maintindihan ang pinag-uusapan ng tatlo, ngunit sapat na ang makita ang galit na itsura ni Zandra para matakot sa maaaring gawin ng mga ito sa kanya. Tingin mo palalampasin ko yung ginawa mo? You're gonna pay for this, nerdy. Nakita niyang may kinuha si Zandra sa bag nito, isang maliit na bote. Hold her! Agad namang pinagtulungan ng dalawang babaeng hawakang pilit si Andrea. Ano yan? Bakas ng takot ang mga mata ni Andrea habang tinitignan ng botelya ang hawak ni Zandra. Umiiling siya ngunit wala siyang magawa sa lakas ng dalawa. Ngumisi ng nakakaloko si Zandra habang binubuksan ang botelya. This time, tatanggalin ka na rito!
Sino ba naman kasing estudyante ang papasok na lasing at gagawa ng kalokohan sa loob ng school? Piniga ni Zandra ang panga ni Andrea at sapilitang pinainom ang halos lahat ng laman ng bote. Nagtinginan na naman ang dalawa at pilit nang ngumiti kay Zandra. Zandy, alak ba talaga ang laman ng boteng yan? Hindi lang basta alak ang laman yan. May hallucinogenic effect sa iinom. Sa oras na tumalab to, makikita ng buong Kolehiyo de San Gabriel ang tunay na Andrea. Nabakas sa dalawa ang takot kaya pinagmasdan nila si Andrea na nakahiga sa maruming sahig. Hindi na kasi ito gumagalaw at tuluyan na yatang nawala ng malay si Andrea. Hindi naman siguro mamamatay si Andrea. Paano kung makulong tayo, Zandy? Lumapit si Rosie kay Andrea at tiningnan niya kung humihinga pa ito. Nakahinga siya ng maluwag nang masiguradong buhay pa ito. Ay, she just passed out. Ano bang ikinatatakot nyo? We will just take photos with... Hindi niya na nagawang tapusin ang sasabihin nang biglang may sumipa sa pinto ng storage room. Lahat sila ay napatingin dito at dali-daling nagpunta ang dalawa sa side ni Zandra. Si Ryan ang iniluwa ng pinto kasama ang kaklase ni Andrea na si Marie. Agad na tinakbo ni Marie ang nakahandusay na si Andrea. Nagkatinginan ng tatlo habang si Ryan ay pinukol sila ng matalim na tingin at sandaling may tinipa sa kanyang telepono at makaraan ay muli itong ibinulsa. Lumapit si Zandra kay Ryan at sinampal niya ito ng pagkalakas-lakas. What are you doing here? Hey, Sandy! Halika na, hayaan mo na to. Inaya nila si Zandra palabas, ngunit matigas ito at muling binalingan si Ryan. Tinatanong mo ko kung anong ginagawa ko dito? I was looking for her. Buti na lang may nakakita sa inyo na dito nyo siya dinala. Naku-curious ako kung bakit bigla ka naging mabait sa kanya. Ano ba talaga si Andrea sa'yo? Pwede ba tigilan mo na si Andrea? You've been harassing her since first year. Hindi na ako Hindi na naituloy ni Rhea ang sasabihin nang biglang nagsisigaw si Marie. Kailangan na natin siyang madala sa infirmary, Ryan! Anong ginawa mo sa kanya? Maya-maya ay inilabas ni Zandra ang kanyang telepono at sinimulang i-live ang sitwasyon ni Andrea. Bigla kasi itong naghubad dahil sa init na nararamdaman. You wanna see the real Andrea? Here she is, a drunkard scholar of this prestigious school. Agad-agad na inagaw ni Rhea ng telepono ni Zandra. Inoff niya ito at binasag. Hindi ko na palalagpasin ang nangyayaring to. Hindi siya ang dapat mawala sa school na ito. Ikaw! Kayong tatlo! Pinagduduro niya ang tatlo. Matapos niyang sabihin yun ay tinakbo niya si Andrea. Hinubad niya ang kanyang polo at tinakip sa katawan ng dalaga. Binuhat niya ito. Akma na siyang lalabas nang biglang magsalita si Zandra. Hanggang saan mo po protektahan ng babaeng yan laban sa akin? Hanggang hinaharas mo siya. Kung dati hinahayaan lang kita, ngayon hindi na. At marahil alam mo na kung bakit ayaw kong sumang-ayon sa proposal ng dad mo. Baka hindi ko malunok kahit ang tubig kapag kasama kita. Buisit! Dali-dali nilang dinala si Andrea sa infirmary. Napag-alaman nilang may ipinainom si Zandra kay Andrea kung bakit ito nahimatay at nang magising ay naghubad sa harap nila. Lalo pa silang nalinawan dahil sa daladala ni Marie na bote na nasa tabi lang ni Andrea. Ang likidong yon ay kilala sa tawag na Green Fairy na prohibited sa maraming bansa dahil may hallucinogenic effect ito sa iinom. Habang nasa loob si Andrea, nasa lobby ng klinik naman ang dalawa. Ilang saglit pa ay dumating ang ama ni Ryan kasama si Quincy. Son, how is she? Okay na siya. Hinihintay na lang na magising siya. Mabuti naman. Ang PR team na ang bahala sa ginawa ni Zandra. Oh, kung okay na siya, halika na. Nandito na ang roommate niya kaya safe na siyang makakauwi. Minsan pa niyang nilingon ng puting kortina kung nasaan si Andrea bago siya sumunod sa kanyang ama. Halos 3 oras ang lumipas bago nakalabas si Andrea mula sa infirmary. Medyo nahihilo pa siya
kaya inalok ni Marie ang kanyang sasakyan para maihatid ang dalawa sa dorm. Naupo sila sa balkonahe at si Andrea ay bahagyang ngumiti kina Marie at Quincy. Thanks sa inyong dalawa. Kung wala kayo, siguradong tanggal na ako sa eskwelahan at walang pag-asang makapagtapos. Nagkatinginan ang dalawa at nagngungusuan na parang nagtutulakan kung sino ang mauunang magsalita. May dapat ba akong malaman? Andrea, hindi kami ang nagligtas sa'yo mula sa grupo ni Sandra. Sino? Si Ryan. Ang kwapong si Ryan. Actually, ang tatay niya nagpatawag sa akin. Kala ko nga expelled na ako. Yun pala tungkol sa'yo. Kanina nakita kita kasama ang 3 bruha. Sinundan ko kayo hanggang pumasok kayo sa storage room. Tapos tumakbo ko sa dean's office pero sino ang maniniwala sa akin? Buti nakasalubong ko si Ryan. Hindi ko alam pero sa kanya ko sinabi ang nakita ko. Akala ko nga aarte siya na walang pakialam pero nang marinig niya ang tungkol sa'yo, dali-dali kaming dumiretso sa storage room. Sa ikinuwento ng dalawa, ay lalong naguluhan ang isip ni Andrea patungkol kay Ryan. Hindi niya na nagawang magtanong ulit. Sa halip ay nagpaalam na lang na magpapahinga siya sa loob ng kwarto. Ibinaon niya ang mukha sa unan at pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata. Ngunit halos mapasigaw siya nang biglang mag-pop up ang mukha ni Ryan na parang nagpapakyut. No! Alisin mo siya sa isip mo! Dahil publicity lang ang lahat at para sa good image ng eskwela ng ginawa ni Ryan. Walang ibig sabihin yun para sa isang nerd, weird, ugly at higit sa lahat, hampas lupang tulad ko. Nang sumunod na araw ay hindi na siya muli pang hinarang ng grupo ni Sandra at kahit saan ay wala ni ang anino ng mga ito. Kahit papaano ay makakapagpahinga si Andrea sa mga panghaharas at pangaaping ginagawa nila Sandra. Ngunit wala man ang grupo ni Sandra ay may ibang estudyanteng mainit ang mata sa kanya dahil sa pagiging malapit niya kay Ryan. Simula ng insidenteng yon ay regular na siyang chine-check ni Ryan at kung saan-saan na lang ito biglang sumusulpot. Isang araw, nagpunta si Andrea sa cafeteria para kunin ang libreng meal niya. Ngunit bago pa siya makaupo ay may pumatid sa kanya. Isang grupo ng mga kababaihan, ang grupo ni Geraldine. Nasubsob siya sa dala niyang pagkain. Nagkalat ang ketchup sa mukha niya kaya nagtawanan ang mga estudyanteng naroon. Tumayo siya at pinunasan ang kanyang mukha. Isang boses ang pumaibabaw sa buong cafeteria. Si Geraldine Aguirre, isang tourism student at cheerleader captain. Nilapitan siya ni Geraldine at tiningnan ng puno ng pangiinsulto. Matapos ay nagsalita sa gitna. Miss Scholar. In short, Miss Hampaslupa. Ang bagong favorite pet ni Prince Ryan. Hindi ko alam ang nakita niya sa'yo pero as you can see, isa ka lang hamak na scholar at walang class. Are you done insulting me? Kasi maghihilamos pa ako. Pumalakpak pa si Geraldine dahil sa sinagot ni Andrea. Kumuha siya ng ramekin na may lamang sauce at ibinuhos sa ulo ni Andrea. Ito ang nababagay sa mga babaeng wala nang ang class, dikit pa ng dikit kay Ryan. Next time na, what are you doing? Bago pa man matapos ni Geraldine ang pangiinsulto kay Andrea, ay laking gulat niya nang kumuha ito ng ketchup sa sariling mukha at ipinahid sa maganda niyang mukha. Nginitian siya ni Andrea habang pinupuno ng ketchup ang mukha niya. Akala ko wala na mga kadugo ni Sandra. Pero meron pa rin palang natira. Sayang ka dahil wala kang modo at brat. As for Ryan, mali ang inaakala mo. He is just doing a charity to an ugly, nerd, and hampas lupa. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Padabog siyang lumabas ng cafeteria habang pinagpepiestahan ng ibang estudyante ang kanyang itsura. Habang si Geraldine naman ay nagmumura sa galit. Sanay na siya sa ganitong tagpo. Ipahihiya at madalas ay dudumihan ang kanyang damit. Buti na lang ay lagi siyang may dalang reserba. Halos patakbo siyang nagtungo sa CR
Ngunit bago pa man siya makarating sa kabilang building ay sinalubong siya ni Ryan. Tinangka nitong hawakan ng kanyang kamay, ngunit mabilis niya itong iniwas. Ngunit sadyang mapilit si Ryan. Hinuli nito ang kanyang kamay kahit may bahid pa ito ng ketchup. Sumama ka sa akin. Maraming nakakakita sa atin. At lalo lang ako napapahamak dahil sa paglapit mo sa akin. Please! Huminto si Ryan sa paglalakad at napailing siya. Binitiwan niya ang kamay ni Andrea. Okay. Tahimik siyang sinundan ni Andrea. Nagulat siya nang dalhin siya nito sa isang pamilyar na lugar, ang Science Garden. Ang lugar na hinintuan niya matapos siyang harangin ni Sandra nung isang linggo. Inikot niya ang paningin sa lugar. Anong gagawin natin dito? May pinagawa si Dad na maliit na office dito for me. Malinis ang banyo. Pwede kang magpalit sa loob if you want. Tumango si Andrea ngunit nakasimangot pa rin siya kay Ryan dahil pangiti-ngiti pa ito marahil sa kanyang itsurang puno ng ketchup. Nakakatawa bang itsura ko? Kasalanan mo kung bakit ako binubuli. Pinaningkitan niya ito ng mata hanggang maging seryoso na ang mukha ni Ryan. No, I'm sorry. Nilagpasan siya ni Andrea at prenteng pumasok sa loob. Sumunod naman si Ryan at umupo sa isang gilid habang hawak-hawak ang isang libro tungkol sa mga bulaklak. Ilang sandali pa ay lumabas na si Andrea na walang suot na salamin. Hindi napigilan ni Ryan ang pagmasdan ng mukha ni Andrea. Ngunit agad namang iniiwas at ibinalik sa librong hawak-hawak. Eyeglasses. Nasira. Kaya ko pa naman makakita at malamang nakabaliktad ang librong binabasa mo. Marami ka palang talent. Dali-daling isinara ni Rhea ang libro. Inilapag sa maliit na shelf at napakamot sa ulo. Halata sa mukha nito ang pagkahiya. May pangiti-ngiti namang sumilay sa maninipis na labi ng dalaga. So, I'm sorry. Sabi mo ako may kasalanan kung bakit ka nabuli. Wala namang pinagbago. Simula nang pumasok ako sa eskwelahang to, walang araw na hindi ko naramdamang mahirap at unworthy ako. Tapos may issue dahil sa'yo. Matalino ka at yun ang dahilan kung bakit ka nandito. Sila, pera lang ang meron pero talino at modo? Wala. At tungkol naman sa akin, hindi ko sila masisisi. Dahil tignan mo naman. May pagyayabang pa ito na lalong ikinataas ng kilay ni Andrea at inilingalinga ang paningin sa paligid. Nasaan si Sandra? Nasa mga sarili nilang bahay. Ilang days silang naka-disciplinary measures. Yun lang ang desisyon ng board sa ginawa nila. Kaya pala, ibang nambubuli sa akin. Siya nga pala, thank you sa lahat ng ginawa mo. Dapat nga nun ko pa ginawa eh. Halos bulong lamang yon pero narinig ni Andrea ang mga sinabi ni Ryan. Kaya napangiti siya ng pasimple. Ngunit agad niya itong binawi at tumingin ulit kay Ryan. Mauuna na ako. May class pa ako. Lumakad si Andrea papalabas ng garden. Ngunit muli siyang tinawag ni Ryan kaya huminto siya at lumingon. Sa college ball, pupunta ka ba? Hindi. Wala akong pambili ng dress. Or worse, kung meron man, baka naman sa gate pa lang sira na. O di kaya marumi ng suot ko. You know, marami ang may ayaw sa akin. Oh, I see. Tuluyan nang umalis si Andrea dahil hindi niya na mapigil ang kilig na nararamdaman. Minsan nga ay para na rin siyang nagsisinungaling sa sarili na hindi siya kinikilig sa mga ginagawa ni Ryan. Sa labas ng classroom nila ay naabutan niyang nakapamewang ang dalawa niyang kaibigang sina Maria at Quincy. Halatang siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Agad namang napunta sa kanya ang tingin ng mga ito nang makita siya. Di na ako nakaabot kay Prof. Homer. May assignment ba? Alam na ng buong campus ang ginawa sa'yo. Kaya no need na girl. Pati si Prof hindi ka na hinahanap. Bakit na naman kasi? Dahil kay Ryan,
Pakiramdam nila may something sa amin. Parehas na tumango ang dalawa at muling bumalik ang mapanuring tingin kay Andrea. Ano nga bang meron sa inyo ni Mr. Campus Heartthrob? Oo nga, para hindi naman kami magugulat kung sakali mang malaman namin na kayo na. Hoy! Pati ba naman kayo? FYI, hindi kami, as in wala. Mabait lang talaga siguro siya. Mapagkawang gawa. Tingin niya sa akin parang isang charity case. Ay, teka, may naaalala ko about that incident sa storage room. Hoy, hinaan mo ang boses mo. Dahil baka ma-detention tayo kapag nakarating sa dean's office yan. Ilang beses nila tayong pinagsabihan na wag nang pag-uusapan ang nangyari doon. Okay, then lapit kayo. Sabi lang ni Ryan ay tumanggi siya sa proposal ni Sandra, kaya siguro sumagad ang galit niya sa'yo, girl. Pero ano nga ba sa'yo mga effort ni Mr. Campus Heartthrob? Isa lang ang sasabihin ko, ginagawa niya lang lahat to dahil sa publicity at peace and order ng school na pagmamay-ari nila. Siguro naman malinaw na sa inyo katayuan ko. Malabo yun. Saglit na natahimik ang dalawa, ngunit ang sumunod na eksena ay ikinatameme ni Andrea. Nasa hallway sila ng ikalawang palapag, kaya nang may tumawag sa pangalan niya ay napatingin din sila sa ibaba. At walang iba, kundi si Ryan. Andrea! Si Ryan oh! Andun siya sa baba! Tingnan niyo! Agad namang tumingin sa ibaba si Andrea. Kunot noong tiningnan ng lalaki sa ibaba na kumakaway pa. Dali-dali namang nagsilabasa ng ilang estudyanteng babae para kawayan ng lalaki. Hi! Hi! Hello! Dahil sa nangyari ay pumasok na lang si Andrea sa loob ng room kasunod ang dalawa. Umupo siya sa pinakalikod at nilingon ang mga babaeng nagsisitilian. Publicity ah. Hanggang dito sinusundan ka? Sure ka bang publicity lang ang ginagawa niya o may iba pa? Di ko alam, pero kailangan ko na siyang kausapin. Sa kabila ng pagiging popular niya, usap-usapan din ang pagiging playboy niya. Or baka naman talagang na-starstruck sa kagandahan mo ang isang Ryan Ace Ceres? Or puwera na lang kung pinagpupustahan ka ng basketball team niya? Siniko naman ni Quincy si Marie dahil medyo nakakatakot na ang sinabi nito. Tanungin mo na lang ng maayos. At kung may masama siyang gagawin sa'yo, tapatin mo na, girl. Kailangan lang nating makagraduate. Halos araw-araw na lang may gumagawa sa'yo ng hindi maganda. Dagdag pang isang tulad niya. Salo-salo niya ang kanyang baba habang pinakikinggan ang pagsasalita ng usapan ni na Quincy at Marie. Hanggang pumasok ang teacher nila para sa next subject, kaya muli silang natahimik at natuon ang mga mata sa kanilang masungit na teacher. Habang si Quincy ay lumabas na ng room at pumunta sa sariling klase. Matapos ang klase niya ay inubos niya ang natitirang 2 oras sa pagbabasa sa library, kesa naman tumambay sa lugar na maaari siyang makasalubong ng mga bully. Masasabi niyang isa sa pinaka-safe na lugar ang library dahil bawal ang maingay. Isa pa, dahil sa pagiging istrikto ni Miss Juliet ay walang bully ang nagtangkang manggulo sa kanya sa loob. At sobrang busy ay hindi na niya napansin na may papalapit at umupo sa kanyang harapan. Si Ryan. Nakangiti itong inilapag ang isang chocolate bar na may sticky notes sa ibabaw at muling tumayo at umalis. Binasa ni Andrea ang nakasulat sa sticky note. Meet me at the garden? Sumimangot si Andrea, ngunit may naramdaman siyang kaba. At tutal, nais na rin naman niya itong kausapin. Pinagmasdan niya ang penmanship nito na lalong nagpabilis sa tibok ng dibdib niya. Dali-dali niyang nilamukos ang sticky note at nilagay ang chocolate sa kanyang bag at napabuga ng hangin matapos isinara ang librong kanyang hawak. Ilang beses niyang kinontra ang kanyang nararamdaman. Pero sadyang matigas ang kanyang puso, tila walang pakikinggan.
Ilang building lang ang pagitan nito sa kinaroroonan niya kaya mabilis siyang nakarating sa Science Garden. Nakita niya itong nakaupo sa loob at may sinusulat na kung ano sa notebook. Inilabas niya ang chocolate bar at nang siya ay makalapit, ay inihagis niya ito kay Ryan. Napakunot ng noo si Ryan habang sapu-sapu ang chocolate na ibinigay niya. Nakahalukip-kip si Andrea at pinukol siya ng masamang tingin. Para sa iyo ito. Bakit mo ibinalik? For what? Wala lang. Gusto ko lang. Tinaasan lamang siya ng kilay nito. Magkalinawan nga tayo, Mr. Ceres. Sa tuwing may nambubuli sa akin, lagi ka nandyan. Nagbibigay ng chocolate. Hindi ako sanay. At kung may iba kang pakay sa akin, please, kota na ako sa mga bully sa buhay ko. I just wanna be friends with you. Friends? Oo. Tumalikod si Andrea at humakbang na siya paalis. Ngunit muli siyang napahinto nang maramdamang hila-hila ni Ryan ang strap ng kanyang bag. Napabuga siya ng hangin at lakas loob na hinarap ang lalaki. Ano? Ayaw mo? Kota na ako sa bully. Kaya kung friends lang naman, okay lang sa akin. Napayuko si Andrea dahil hindi niya matagalang nakakalusaw na tingin ni Ryan. Humakbang papalapit si Ryan kaya umatras si Andrea. Ngunit sa kanyang pag-atras ay may natapakan siyang isang bato, dahilan para mawalan siya ng balanse. Ah! Dug, dug, dug. Halos mabingi ang kanyang tainga sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Mabilis siyang nakabig nito paharap at isang kamay nito ay nasa kanyang bewang naman. Okay ka lang? Buti na lang nakatch kita. Lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib, ngunit parang may kaluluwang biglang bumulong sa kanya. Mas malapit sa boses ni Quincy. Playboy siya, girl. Oo. Okay na ako. Kaya pilit na kumala si Andrea. Ngunit hindi siya hinayaan ni Ryan, lalo pa itong humigpit. Okay na ako. Baka may makakita sa atin at mag-isip ng kung ano. Kinakabahan ka. No one will take photos and bully you here. Ryan! Ngunit pilit siyang kumala sa pagkakahawak sa kanya ni Ryan at inayos niya ang sariling damit at mabilis na iniwas ang tingin. Ngunit hindi nakaligtas ang pamumula ng kanyang pisngi. You're blushing. Wala siya sa sariling hinubad ang kanyang bag at hinampas kay Ryan. Hindi umiwas si Ryan, ngunit bakas ang pagkaseryoso ng mga mata nito habang nakatitig kay Andrea. Mas lalo ka palang gumaganda kapag namumula ka. Ngunit matapos niyang sabihin yon ay tumawa ito at lalo ngang namula si Andrea. Namula dahil sa magkahalong inis at kilig. Bago ito sa kanyang pakiramdam, kaya muli niyang hinampas si Ryan. Aray! Isusumbong kita sa dean or kay dad. Tumigil si Andrea sa paghampas at muling isinuot ang bag. Tumalikod siya kay Ryan dahil hanggang ngayon ay namumula pa rin siya. Pumayag ka nang maging magkaibigan tayo. Wala akong ibang pinaplano or intensyong makakasama sa'yo. Maniwala ka, Andeng. Humarap si Andrea ng puno ng pagkagulat dahil mga magulang lamang niya ang tumatawag sa kanya sa ganyang palayaw. Anong tawag mo sa akin? Andeng. Saan mo naman nalamang Andeng ang palayaw ko? Parents ko lang tumatawag sa akin ng ganyan. Sa Love to Last. Si Bea Alonso as Andrea or Andeng. Kaya naisip kong tawagin kang Andeng. Ang corny. Nanonood ka nun? Bea Alonso was my mom's favorite actress nung nabubuhay pa siya. Lumapit si Andrea kay Ryan dahil sa kanyang narinig. Kailan pa? I'm sorry, wala na pala ang mommy mo. Nung 15 years old ako, may sakit siya eh. Kahit pala marami kaming pera, hindi pa rin garantisadong mapapahaba ang buhay ni ma'am. Lalong gumaan ang loob niya sa lalaki. Mapait niya itong nginitian. Kami naman kumpleto, pero madalas gipit sa pera. Kaya kapag nakatapos ako,
Hahanap ako ng magandang trabaho para sa mga magulang ko. Ang swerte nila sa'yo. Nagkaroon sila ng isang mabait at magandang anak. Bola. Tama nga narinig kong usap-usapan tungkol sa'yo. Sana good at wrong naririnig mo. Kumunot ang noo ni Ryan dahil alam niyang maraming nagsasabi sa kanyang playboy at may magaspang na ugali. Ngumiti si Andrea kay Ryan. Never mind, lahat tayo may kanya-kanyang kwento. Good or bad, who cares? Siya nga pala, pumapayag na ako maging magkaibigan tayo. Kilalanin mo na lang ako at huwag ka maniwala sa mga naririnig mo. At dahil magkaibigan na tayo, kahit anong oras pwede kang tumambay dito. Tiyak walang magtatangkang umaway sa'yo dito. Here, para sa'yo talaga tong chocolate. Patatabain mo ba ako? Nope, pero makakatulong to sa'yo para mas magising ka habang nagre-review sa susunod na semester exam. Habang sila ay masayang nagkakwentuhan, ay may mga matang malayang nakasubaybay sa dalawa. At bago pa man lumabas ng hardin si Andrea, dali-dali na itong umalis upang hindi siya makita roon. At ang taong yon ay walang iba, kundi si Geraldine. Lakad-takbo ang ginawa ni Geraldine para maabutan si Rector Ceres sa opisina nito. Nakita niya itong may tiniti pa sa laptop nang siya ay makapasok sa loob. Sir? Come here, Iha. Hinubad ni Mr. Ceres ang kanyang salamin at hinarap ang batang babae. Batid niya ang takot sa mga mata nito dahil tulad ni Sandra at ng iba pa, ang iskolar ang kanilang sinisisi sa kanilang inaasal. Sir, please, huwag po ninyo akong parusahan. Nagawa ko lang naman po ang bagay na yun dahil sa ginawa ng babaeng yun kay Sandra. Miss Aguilar, be mindful of your actions. Next time kakausapin ko na ang parents mo about this. Hindi ko gusto ang eskandalong pinaggagawa nyo dito sa itinayo kong eskwelahan. Sorry, sir. Si Sandra at ang iba pa makakabalik bago ang college ball. Iwasan nyo na ang mga ganitong gulo. Leave that poor girl alone. Kasalanan ni Andrea ang lahat. Minaliit at pinahiya ni Ryan si Sandra at nakuha pang kumampi sa babaeng yun. Alam niyo po bang kanina bago ako pumunta dito, nakita ko si Ryan at Andrea sa Science Garden. Baka magulat na lang po kayo na may hampas lupa nang nakapasok sa pamilya ninyo. Laking gulat ni Geraldine nang biglang nagbago ang emosyon ng kausap. Maaari ka nang lumabas. Sumunod na lamang siya rito at hindi na muli pang nagsalita. Iniwan niya ang matandang lalaking nakakunot ang noo at halata ang galit sa mga mata nito. Samantala, sa dorm, hindi tinigilan ni Quincy si Andrea hanggang hindi ito nagsasabi kung ano ang napag-usapan nila ni Ryan sa Science Garden. Nakausap mo na ba siya? Tumayo si Andrea at isinalansa ng mga uniforme niya sa loob ng cabinet at binalikan si Quincy na natulala sa kahihintay sa kanyang sagot. Naghihintay ako ng magandang sagot, Miss Andrea Manzano. Oo. Tapos, gusto lang naman niyang makipagkaibigan. Yun lang? Isa lang ang paalala ko sa'yo dahil hindi ka na rin iba sa akin. Simula nang bigla siyang umiksena sa buhay mo, lalong naging grabe ang pagpapahirap sa'yo nila Sandra. Tapos isa pa yung Geraldine na ubod ng samang ugali. Tingin ko naman, seryoso siya sa pakikipagkaibigan niya. Buti na lang Sabado bukas. At least makakapagpahinga ako sa mga bully. Walang Sandra, Geraldine, at Ryan. Ingat ka girl sa mga matatamis na salita ng lalaking yun. Teka. Natahimik sila at sandaling pinakatitigan ni Quincy ang kaibigan. Gosh! Huwag mo sabihin nagugustuhan mo na siya. Binato ni Andrea ng damitang kaibigan dahil hindi niya na maitago ang pamumula ng kanyang mukha. Tama ba ako? Sino ba naman ang hindi mahuhulog sa napakagwapong mukha ng isang Ryan Ace? Pero, crush lang naman. Sa bagay, hindi ka na nga normal kung hindi ka nadadala sa pagiging knight in shining armor niya. Lalo na tuwing may gulo, andyan siya, nakasaklolo. Oh,
Di ikaw nang maganda. Best way is, iwasan pa rin siya. Gulo lang ang hatid niya at nila Sandra. Pero teka, girl, pwede namang hayaan mo lang siyang maging kakampi mo. At least kung talagang kaibigan ka niya, hindi niya hahayaang apihin ka ng mga bully sa school. Hanggang makagraduate tayo. Basta guard your heart. Baka may gusto lang siyang makuha sa'yo. Alam mo na, mga lalaki. Maganda ka, huwag ka lang maging tanga. Sa mga sinabi ni Quincy ay parang may mga kutsilyong tumagos sa kanyang kalooban dahil tama naman ito. Mas kilala ito ni Quincy dahil iisa lamang ang kinukuha nilang course at madalas ay magka-sit-in sila sa mga subjects na business management course related. Napansin ni Quincy ang pagiging seryoso ni Andrea kaya dumukwang siya at kinurot ang kaibigan sa pisngi. Huwag kang mag-alala. Sabay tayong gagraduate at aalis sa malapurgatoryong eskwelahang yun. Tumango si Andrea at pilit nang umiti sa kaibigan. Matatapos din ang lahat. Makakahanap tayo ng magandang work after graduation. Enjoy mo lang ang weekends mo ha. You deserve it, girl. Samantala, sa mansyon ng mga Ceres, ipinatawag ni Eduardo ang kanyang anak na si Ryan. Dad, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin tinatantanan yung anak ni Ramon? Maraming nakakakita sa inyo na magkasama. Hindi ba't nangako kang hindi ka lalapit sa babaeng yon? Alam ni Rhea na nakainom ang kanyang ama ng mga oras na yon, kaya pinilit niyang maging kalmado. She's different from her dad. Saka hindi ko gustong binubuli siya ng mga babaeng ang gusto lang dumikit sa pangalan niyo. Layuan mo siya. Hinayaan na kitang iligtas siya kapag ginagawan siya ng kung ano-ano ng mga estudyante para lang mapaalis dito. Well, that's not enough. Dad, isa siya sa mga scholar ng so-called prestigious school of yours. Pero mga arogante at walang modong estudyante ang nag-aaral. She needs my help. After graduation, lalayuan ko na siya. Ang gusto ko lang naman maging masaya siya ngayong huling taon niya sa school. Nakala niya blessing dahil napili siyang scholar. Hindi rin niya kasalanan na naging ama niya ang dating naging kalaguyo ni Ma'am. Get out! Gusto ko mapag-isa! Lumakad palabas ng kwartong yon si Ryan. Nagstay siya sa balkonahe habang hawak-hawak ang isang kopitang puno ng wine. Nung una ko siyang makita, nakaramdam ako ng galit pero it fades eventually dahil sa ginagawa ng mga estudyante sa kanya. Choice ni Mama mag-cheat at mamatay sa sakit niya. Napangiti siya ng sobrang pait dahil sa pakikipag-usap niya sa sarili niya ng mga oras na yon. Dating driver nila si Ramon Manzano na ama ni Andrea at kahuli-hulihang kahilingan ng kanyang ina na tanggapin si Andrea sa Kolehiyo de San Gabriel kung sakaling makapasa ito sa exam. Nung una ay hindi niya maintindihan ng ina dahil bago ito dapuan ng malubhang sakit ay nakapagtapat pa ito sa kanyang ama. Humingi ng tawad ngunit galit ang nangibabaw sa puso ni Eduardo. Ilang beses kong kinu-question ang last wishes mo, pero sa tingin ko hindi na kailangan. Marahil yan din ang nakita mo sa kanya as her benefactor noon, pero hindi niya alam na nanay kita. I'll protect her from now on, Mom. Matapos ay ininom niya ang wine na kanina pa niya hawak. Kinabukasan ay nakatanggap si Andrea ng tawag galing sa sophomore students dahil kailangan nila ng isang senior para turuan sila sa pag-ooperate ng radio room. Kaya dali-daling gumayak si Andrea para pumunta ng school. Nagulat pa si Quincy dahil alam niyang nangaabuso lang ang mga estudyante kay Andrea. Ilang beses na nilang ipinatatawag si Andrea para gumawa ng mga bagay na dapat sila ang gumagawa. Really, Andrea? Hayaan mo na sila roon. Matuto kang tumanggi. Kawawa naman ang mga bata. Anong year this time? Sophomore ComArt students. Kailangan lang nila gamitin ang radio room. Bakit hindi iutos sa utility na i-open ang radio room? Hayaan mo na. Super need ng mga bata. Tumaas ang kamay ni Quincy sa hangin at inirapan siya. End of conversation. Lunch, umuwi ka ha? Tumango lamang si Andrea at ngumiti kay Quincy.
Ginamit niya ang bisikleta nito para makarating agad sa eskwelahan. Nakasuot lamang siya ng PE shirts at pants. Nang dumating siya sa eskwelahan ay agad niyang kinuha ang susi ng guard para mabuksan at mai-prepare ang silid sa mga estudyante na gagamit. Ngunit ilang oras ang lumipas. Ni isang estudyante ay walang nagpakita. Sinubukan niyang tawagan ng tumawag sa kanya kaninang umaga, ngunit unattended. Kaya muli niyang ibinulsa ang telepono at isa-isa niyang pinatay ang mga switch. Napagpasyahan niya na lang umuwi dahil nagsasayang lang siya ng oras. Hanggang sa may napansin siyang anino sa may pinto. Alam niyang may tao ron kaya tinakbo niya ito, ngunit napaatras siya nang makita niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at may face mask na itim din. "Sino ka?" Ngunit mabilis nitong isinara ang pinto. Saglit siyang natigilan pero tumakbo siya sa pinto dahil ang pintong yun ay nabubuksan lamang mula sa labas. Subalit bumangga lamang siya sa matigas na pinto. "Buksan mo to!" Kinalampag niya ang pinto, ngunit kahit anong pihit sa doorknob ay walang epekto. Mukhang intensyon na ilak siya sa loob. Ilang sandali pa ay biglang nawala ng ilaw at nabalot ng dilim ang buong radio room. Tumakbo siya sa bintana pero nasa ikatlong palapag siya at nakafix ang mga salamin. Hinawi niya ang kurtina ng glass wall para magkaroon siya ng liwanag at hinanap niya ang kanyang telepono. Pero nang oras ding yun ay palobat na ito. Pinilit niyang tawagan si Quincy, ngunit hindi naman ito sinasagot. At ilang sandali pa ay tuluyan na itong nag-blackout. Kinuha niya mula sa bagang charger pero muli ding ibinalik dahil naalala niyang nawala ng kuryente. Shit! Napatalongko siya sa tabi ng glass wall. Hindi niya na lubos maintindihan kung hanggang saan siya dadalhin ng mga bully sa eskwelahan. Hindi naman siguro ako mamamatay kung hindi ako kumain maghapon. Unti-unting nagdilim ang kalangitan at pati ang loob ng kwartong yon ay nilamon na rin ng dilim, dahilan para siya ay lalong mapasiksik sa glass wall para sa malamlam na liwanag. Nakaramdam siya ng takot dahil sino ba naman ang hindi takot sa multo sa loob ng mga eskwelahan. Bumagsak ang ulan at lalong nagdilim ang kinaroroonan niya. Sana nakinig na lang ako kay Quincy. Kahit minsan maging snob ka naman, Andrea. Lagi ka na lang niloloko dahil mabait kang tanga. Ilang oras niyang pinagmasdan ng malakas na ulan, ngunit nang biglang kumulog at kumidlat, ay dali-dali siyang lumayo sa glass wall. Doon na siya naiyak. Day! Day! Naangat niya ang mukha nang may narinig siyang kalabog mula sa labas. Kaya kinapa niya ang pinto at kinalampag yun. Tulong! Tulong! Sumigaw siya hanggang may narinig siyang pagkalansing sa labas. Lumayo siya ng kaunti at nabuksan ang pinto. At ang taong bumungad sa kanya ay walang iba kundi si Ryan. Ryan na basang-basa sa ulan at ang mga mata nitong walang ibang emosyon kundi pag-aalala. Humihingal ito. Lumakas ang kalabog ng kanyang dibdib at sinalubong niya ng yakap ang lalaki. Hindi ko alam. Basta naramdaman ko na lang na gusto ko siyang yakapin dahil pakiramdam ko nahanap niya ako sa pinakamadilim na sulok ng mundo kung saan ako iniwan at pinabayaan. Humagulgol si Andrea ng iyak dahil sa inabot niya. Tinugo naman ni Rhea ng yakap niya. Nakuha pa nitong ibaon ang mukha sa leeg niya kaya nakaramdam siya ng pagkakuryente. Sabi na nga ba nandito ka? Yung ka-roommate mo nag-message sa akin na nandito ka sa school at kanina ka pa niya tinatawagan. Takot na takot ako. Kanina, may lalaking biglang nagsara ng pinto at nawala ng ilaw. Dumistansya si Andrea at hinayaan naman siya ni Ryan. Inakay siya nito papunta sa opisina ng rektor dahil may spare na damit doon. Naiiling na pinagmasdan ni Rhea ng dalaga. Hanggang kailan nila ako tatratuin ng ganito? I don't know.
maganda siguro kung lahat ng gagawin mo at pupuntahan mo, sasabihan mo ko. Like updating... Hindi niya na nagawa pang ituloy ang sasabihin dahil pinakatitigan siya ni Andrea na may pagkalito. Napabuga ng hangin ng binata na parang naiisip na nito ang bagay na tumatakbo sa isip ni Andrea. Magpapanggap tayong... Hindi, Ryan. Tumayo ito at pinakita ang pagkadisgusto na lumabas sa bibig ni Ryan. Bad idea. Siguro... Bakit ayaw mo? Ibubuli ka nila dahil malapit ka sa akin, pero hindi ka nila kakantiin once sa akin na nanggaling na girlfriend kita. No! Lumapit si Ryan kay Andrea at mapanuri itong tinitigan. Inarkohan niya ito ng kilay at ngumiti ng nakakaloko. Unless dahil natatakot kang mahulog sa akin. Hindi no. Walang apil sa akin ang isang katulad mo. Really? Then try my charm. Try me, Andeng. Iba na lang. May magagalit ba? Unless may boyfriend ka na. Kunot noong umiling si Andrea at sinalubong ang mga titig ni Ryan. Wala. Wala pa sa isip ko mga bagay na yan. Ang gusto ko lang ay makapagtapos. May mga ngiti namang sumilay mula sa mga labi ni Ryan. Then good. Ayaw kitang mapahamak, kaya gagawin natin ang bagay na... Ha? Anong bagay ang sinasabi mo? Pagpapanggap. Don't worry, it's just an act. Napabuntong hininga si Andrea at sabay niyang tinalikuran si Ryan. Sa pagkakataong yon, kailangan na niya ang proteksyon ni Ryan laban sa kapwa estudyante. Araw ng Lunes, tulad ng dati, nakayukong pumasok sa campus si Andrea. Alam niyang nasa kanya na naman ang mata ng mga estudyante, lalo na ang grupo ni Geraldine. Nagulat na lang siya nang may mga grupo ng estudyanteng lumapit sa kanya. I'm sorry, Senior. Hindi na mauulit. Hindi pa rin maintindihan ni Andrea ang sinasabi ng lahat nang biglang dumating si Ryan at bigla na lang siyang inakbayan. Nais niyang tanggalin ngunit agad siyang binulungan ni Ryan. Relax. I'm sorry. Hindi kami nakarating kahapon. Bigla kasing may tumawag sa amin na hindi ka pumayag. Miscommunication, Miss Andrea. Sa susunod po, direkta ka naming tatawagan kung kailangan naming magpa-assist sa radio room. Hindi kami ang naglakat na nakot sa'yo. So, call me dahil hindi na ako makapapayag na maulit pa ang tulad nito. Opo. Nagsimula nang magsialisa ng mga batang estudyante. Naiwan sina Ryan at Andrea. Tapos nang palabas. Pwede mo na bang tanggalin ang pagkakaakbay mo sa akin? Sure. Ihahatid pa kita sa klase mo. Let's go. Pareha silang walang kibo habang magkasabay na naglalakad. At ang mga estudyante ay kusang humahawi sa kanilang dinaraanan. Dati-rati, mga tingin ng estudyante na puno ng pangiinsulto ang nagpapabilis ng kaba sa kanyang dibdib. Ngayon ay ang lalaking napakakaswal na lumakad kasabay niya. Iangat mo ang mukha mo. Tignan mo sila at lagpasan. Walk like a queen, maganda ka at matalino. Lalo lang akong nahiya sa pagpipretend natin to. Wala kang dapat ikahiya. Be proud na isa kang gem ng school. Ilang sandali pa ay naramdaman niya na ang kamay ni Ryan na inaabot ang kanyang kamay. Iniwas niya ito pero nahuli naman din ito ni Ryan at pinagkahigpitan ng pagkakahawak. Napalunok si Andrea at naramdaman niya ang pagpapawis ng palad niya kaya napahinto siya. Kailangan pa ba to? Nagpapawis ang kamay ko. May epekto na yata ako sa'yo. Nagkakagusto ka na rin ba sa akin? Kapal! Hindi lang ako sanay. Well, i-prove mo sa akin na hindi. Tiningnan lamang siya ni Andrea at muling naglakad papunta sa building kung saan ang next subject niya. Mula sa hallway ay nanlaki ang mga mata ni Marie habang nakatingin sa kanilang mga kamay. See you at the cafeteria, babe. Naiilang na tumalikod si Andrea kay Ryan at makahulugan muna itong umiti bago umalis.
Agad namang hinila ni Marie si Andrea sa isang sulok. Ano yun? Kayo na? Parang nung 2 araw na dumaan nagde-deny ka pa. Long story, pero we are just pretending. Mukhang totoong-totoo yung mga tingin ni Ryan sa'yo. Mamaya pumunta ka sa dorm namin, may sasabihin kami sa'yo. Hindi ko kaya magpaliwanag sa'yo lalo na ang daming marites dito. Nang pumasok ang kanilang teacher ay hindi na sila nagkwentuhan. Halos hatakin niya si Marie para sumama sa kanya sa cafeteria, ngunit tumanggi ito dahil sasabay daw ito sa nobyo nitong crim student. Kaya lang mas bata sa kanila, kaya sa cafeteria ng junior ito kakain. Wala siyang nagawa kundi pumunta sa cafeteria para ipakita ang relasyon nila ni Ryan sa publiko. Ang ginagawa nila ay para i-public kung ano ang meron sa kanila. Sigurado ka ba sa mga ginagawa natin? Yes, masasanay ka rin. This time, wala nang bubuhos ng sauce, papatid o haharang sa'yo. How about yung reputasyon mo? Baka magalit ang dad mo. Leave that to me. And about my reputation, anak ako ng may-ari ng eskwelahan at hindi na magbabago yon. Just eat, Andrea. Okay. Hindi pa rin niya lubos maisip na ang ginagawa nila ni Ryan ay para sa kanyang kapakanan at kaligtasan. Pinagmasdan niya yon kung paano kumain. At kahit papaano ay napawi ang ilang bagay sa kanyang isip. Si Ryan ang tipo ng lalaking walang pakialam sa iba. Muli siya nitong initian, saka biglang iniwas ang sarili. Nang hapon na yon ay ipinagtapat ni Andrea kay Marie ang ginagawa nila ni Ryan sa harap ng mga estudyante. Dahil sa insidente sa storage room at sa radio room na nalagay siya sa kapahamakan at ang intensyon lamang ni Ryan ay tumulong. Samantala, sa mansyon ng mga Ceres ay nagsisimulang magbasag ng kopita ang kanyang ama. Wala na kayong magagawa dahil girlfriend ko na siya. Tulad ka rin ng nanay mo. Girlfriend? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Hindi niyo inisip ang nararamdaman ko. Nakikipagrelasyon ka sa anak ng muntik nang sumira sa pamilya natin. Huwag niyo akong idamay sa toxic na relasyon na meron kayo. Kasalanan mo kung bakit naging ganun si ma'am at nakuha niyang humanap ng bastos ka! Binalingan siya ng suntok ng kanyang ama at natagpuan niya ang sariling nagpapahid ng dugo sa kanyang nguso. Dad, hayaan mo akong protektahan ko siya hanggang makatapos ng kolehiyo. After that, hindi na ako magpapakita sa kanya. Just this time. Matapos niyang sabihin yon ay umalis siya sa harap ni Eduardo. Sa galit nito ay muling nagsali ng alak at nilagok yon. Hindi niya lubos akalaing pati ang anak niya ay tatalikod sa kanya para sa anak ng driver na naging kalaguyo ng kanyang asawang Yumao. Naupo si Ryan sa may terrace habang umiinom ng wine. Napatingin siya sa kalangitan at mapait na ngumiti. Nanlalabo na ang mata niya dahil sa luhang kanina pa niya pinipigilang umagos. Look at us, Mom. Are you happy seeing us fighting? But no, it's my fault nung malaman kong may pamilya si Mang Ramon. Ginusto ko makilala sila. No wonder lalo kang nabaliw sa lalaki na yun dahil he's totally different from Dad. Sa kanya mo lang naramdaman ang totoong pagmamahal. At si Andrea nakapasok dito sa Colegio de San Gabriel bilang scholar ayon sa kagustuhan mo. I hate her, but that hate has become something that I can't resist. I'm falling in love, Mom. Nilagok niya ang huling wine sa kopitang yon at nagpahinga na rin. Nang mga sumunod na araw, ang lahat ay nagsisimula ng maghanda sa kanilang susuotin na damit para sa college ball, pati na ang ayos ng gymnasium kung saan gaganapin ang pagtitipon. Habang si Andrea ay madalas na nasa library. Kapag lumalabas siya ay bigla na lang susulpot si Ryan para siya ay samahan. At sa tuwing ginagawa nila ang PDA, ay hindi niya mapigilang maniwala sa mga inaasal nito. Simula nang ipakilala siyang girlfriend ng lalaki ay wala nang nangahas na mambuli pa sa kanya.
Hindi niya na nakita si Sandra at ang hula ng iba ay nasa ibang bansa na ito. Naglalakad siya palabas ng gate nang biglang may sumabay sa kanya at humawak sa kanya mga kamay. Naamoy niya agad ang pabango ni Ryan at lalong bumilis ang pintig ng kanyang dibdib, kaya huminto siya. Binawi niya ang kanyang kamay at kunot noong pinakatitigan si Ryan na may nakakalokong tingin sa kanya. Nai-in-love ka na, ano? Aminin mo na kasi. Anong pinagsasasabi mo? Wala naman, nagbibiro lang. Siya nga pala, bukas pumunta ka sa Science Garden pagkatapos ng klase mo. Busy ako. May mga research at busy talaga ako. May ibibigay lang ako sa'yo. Bakit hindi na lang dito? Ayoko nga. Humakbang papalayo si Andrea kay Ryan. Hindi nagustuhan ni Ryan ang pambabaliwala sa kanya ni Andrea, kaya hinabol niya ito. Huminto si Andrea. Don't tell me, ihahatid mo pa ako sa dorm. Why not? Or baka gusto mong kumain dyan sa Hugot Cafe. Meron silang chocolate cake at banana smoothies. Sige. Pero saglit lang Sabi na nga ba hindi mo matatanggihan ng chocolate? Masyado ka kasing makulit. Pumasok sila sa Hugot Cafe na magkasama at parehas na nag-order ng mga gusto nilang kainin. At ang parehas na nilang dala ang tig-isang slice ng cake nila ay magkaharap silang naupo. Paborito mo talaga ang chocolate, no? Hindi naman. Pero kapag kumakain ako niyan, may naaalala ako. Ano naman? Close pa tayo? Oo naman, magkaibigan tayo. At magkaibigan sa harap ng mga kapwa nating estudyante. Yumuko si Andrea at napansin ni Rhea ang pagiging seryoso nito. May isang napakagandang babae ang pumunta sa high school kung saan ako nag-aaral. Hinanap niya ako at dinala niya ako sa isang coffee shop. Nag-order siya ng choco fudge cake. Binigay niya sa akin tapos ang sabi niya, yun din daw ang paborito ng anak niya. At siya rin ang nagsabi sa akin na mag-try akong kumuha ng scholarship exam sa Colegio de San Gabriel. Matapos ang pagkukwento ni Andrea ay bigla na lang nawala ng gana si Ryan. Bigla siyang naapektuhan sa mga sinasabi ni Andrea dahil ang tinutukoy nito ay walang iba kundi ang kanyang ina. Sinadya nitong dalhin si Andrea sa kolehiyo. Kilala mo ba siya? Umiling si Andrea dahil ang araw na yon ang pinakamalungkot na sandali ng kanyang buhay. Hindi. Yun yung araw na bigla ko nakita si Itay sa pintuan ng coffee shop. Maya-maya bigla na lang niya akong kinaladkad palabas doon. Nahihiya ko dun sa ali dahil pakiramdam ko. Nalungkot siya sa sinapit ko. Nasaan ang Itay mo ngayon? Wala ka nang pakialam. Bakit ka nga pala tumayo? Ayaw mo ng carrot cake? Hindi ba masarap? Muling naupo si Ryan ngunit hindi niya naginalaw ang kanyang pagkain. Pinagmasdan niya ang pagsubo ni Andrea ng cake. Matapos silang kumain sa cafe ay hinatid siya ni Ryan sa gate ng dorm. Salamat. Pumunta ka bukas sa Science Garden after class, ha? Napatango na lang si Andrea dahil mukhang hindi na ito nakikiusap, kundi may otoridad na sa tono nito. Napabuga na lang siya ng hangin at pumasok na rin sa dorm. Kinabukasan ay dumating siya sa oras na sinabi ni Ryan. Nakita niya sa mesa nito ang isang malaking box. May naka-attach doon na sticky note. Ito ang dress na isusot mo sa college ball. Ilang linggo lang ako mawawala pero sisiguraduhin kong makakarating ako sa ball. Gusto kong isuot mo yan dahil ipinagawa ko ito para sa'yo. Napalunok siya nang buksan niya ang laman nun, na sinundan naman ng napakatamis ng ngiti dahil nagustuhan niya ang kulay at kahit naman sinong babae ay nagnanais na makapagsuot ng ganong kagandang damit. Pinili niyang magkulong sa library at iwasan ng mga estudyante, lalo na sa cafeteria, dahil alam niyang wala si Ryan para bantayan siya. Tulad ng dati, sina Marie at Quincy lamang ang kanyang madalas na kasama. Lihim siyang nagpalista sa tulong ni Quincy sa college ball bilang participant. Mabilis lumipas ang mga araw at sumapit ang college ball.
Si Marie at ang kakilala nitong magaling na makeup artist ang tumulong na nag-ayos sa kanya. Nahihiya pa siyang pumunta, pero nais niyang makita si Ryan at personal na magpasalamat sa dress na ibinigay nito. Habang lumalakad siya papunta sa gymnasium, sakto namang nagsisimula ng pagtitipon nang biglang may humatak sa kanyang braso. Sa kanyang pagharap ay nakangiti pa siya dahil akala niya si Ryan na ito. Ngunit laking gulat niya na makita si Sandra na may dalang isang kopita na puno ng sparkling water. Ngumiti ito na puno ng pangiinsulto at sinabuyan siya ng dala nitong drinks. Hindi mo man lang ba ako nami-miss my favorite toy? Nang sandaling yun ay nagsimulang lumakas ang tugtugan at natulala siya sa harap ni Sandra. Pumunta ka ba dito para ipagpatuloy mo yung kabaduyan mo? At pagpapapansin kay Ryan? Bakit ba ang init-init ng dugo mo sa akin? Wala naman akong ginawang masama sa inyo. Hindi niyo ba talaga ako tatantanan? Hanggang nandito ka, patuloy kitang sasaktan dahil paborito kita. At si Ryan, na tingin mong nagtatanggol sa'yo, wala dito. Alam mo ba kung bakit? Ngumuso si Sandra at tiningnan siya ng puno ng pandidiri. Nasa puntod siya ng mommy niya. Hindi siya pupunta dito para sa'yo. Isa pa, kung ako sa'yo, lalayuan ko na siya. Dahil alam mo ba kung ano ang dahilan kung bakit siya nasasaktan? Siguro masokista lang talaga siya. Hindi mo ba alam na ang magaling mong ama ang sumira sa pamilya ni Ryan? Ano bang sinasabi mo? Ang magaling mong ama ang naging kalaguyo ng nanay niya. No wonder na nawasak ang pamilya niya dahil sa inyo. Nang sabihin yun ni Sandra ay parang ngayon lamang niya naramdaman ng lamig ng ibinuhos nitong likido. Bumalik sa kanya ang araw na bigla itong tumayo habang sila ay nasa isang cafe. Noon lang niya napagtanto ang lahat dahil naikwento sa kanya ng kanyang ama ang tungkol sa babaeng yun. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng ticket para maging scholar sa Kolehiyo de San Gabriel. Ngunit hindi niya alam na ito ang may-ari ng eskwelahan. Hindi totoo yan! Lahat ng mga estudyante ay napukaw sa kanyang tinig. Siya ang naging sentro ng lahat at ng sandaling yon ay para siyang nasa gitna ng nakakatakot na sitwasyon. Nanginig siya at parang nanghina ang kanyang tuhod. Nagsimulang umagos ang kanyang luha at para siyang nabingi. Isa akong kahihiyan at hindi ako... Napaupo siya sa sahig at walang nagawa sa nakakaawa niyang sitwasyon. Maya-maya ay may nangibabaw na tinig na nagpahawi sa mga estudyanteng naroon. Andeng! Andeng! Narinig yun ni Andrea kaya tumayo siya at tumakbo palayo sa gymnasium. Hindi pa siya handang makita ito at hindi niya nga alam kung sa Lunes ay kaya niya pang pumasok sa eskwelahan, lalo't alam niya nang ang pamilyang nasira ng kanyang ama noon ay ang pamilya mismo ni Ryan. Bago pa siya makarating sa gate ay may malakas na brasong humatak sa kanya. Kalat-kalat na ang kanyang makeup at alam niyang ang luha niya ay hindi na matigil-tigil pa sa pag-agos. Sandali! Matagal mo nang alam ang tungkol sa tatay ko. Sana iniwasan mo na lang ako. Ryan, I'm sorry. Hinila siya ni Rhea na tumama siya sa malapad na dibdib nito. Lalo siyang humagulgol ng iyak. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Gusto mo ba akong paghigantihan kaya bigla ka naging mabait sa akin? No! At hindi ko naman sinisisi sa'yo ang kasalanan ng parents natin. Please, wag na natin balikan ang nakaraan. Pinahira ni Rhea ng luha sa pisngi ni Andrea at ngumiti. Lalo lamang siyang natawa dahil kumalat ng itim na maskara nito. Burado na tuloy ang makeup mo. Kung medyo naagahan ko lang sana ang pagpunta, sana nakita ko kung gaano ka kaganda.
Nang mga oras na yon, nagtama ang kani-kanilang mga mata. Parang nangungusap habang dumadagundong ang dibdib niya sa kaba. Ilang linggo niya itong hindi nakita at dahil sa pagkasabik ay wala sa loob niyang hinalikan ito ng mabilis sa labi. At nagulat siya nang bigla siya nitong kabigin para sa isang halik. Halik na totoo at sa huli ay naipikit na lamang niya ang mga mata para damhin ito. Ba't hindi na lang natin totohanin? Ang alin? Yung tayo. Simula nang makita kita sa hallway ng freshman library, hindi ka na maalis sa isip ko. Simula nun nais na kitang protektahan pero pinalipas ko dahil hindi ko pa rin malaman kung ano bang nasa loob ko. Hanggang isang araw hindi ko na kinaya. Siguro nga mahal na kita. Mahal na kita, Andrea Andeng Manzano. Ang lahat ng kani-kanilang agam-agam ay biglang nawala ng mga oras na yon. Batid nila ang nakaraan na kailanman ay hindi nila maiiwasan, pero kailangan na nilang lagpasan dahil sa pagkakamali ng kani-kanilang mga magulang. Tumango si Andrea at niyakap niya si Ryan. Oo, tutuhanin na natin ang kabaliwang to. Matagal naman na kitang crush.